ang unang unggoy na pinadala sa kalawakan. Si Ham ay isang chimpanzee na kilala rin bilang Ham the Chimp, at Ham the Astro Chimp, ay ang unang dakilang unggoy na pinadala sa kalawakan. Noong January 31, 1961, lumipad si Ham ng suborbital flight sa Mercury Redstone 2 mission, bahagi ng Project Mercury ng US Space Program. Ipinanganak si Ham noong July 1957 sa French Cameroon, na nahuli ng mga animal trapper at ipinadala sa Rare Bird Farm sa Miami, Florida. Siya ay binili ng United States Air Force at dinala sa Holloman Air Force Base noong July 1959. Ipinagbili si Ham sa United States Air Force sa halagang $457. May total na 40 chimpanzee flight candidates sa Holloman. Pagkatapos ng mga pagsusuri, ito ay naging 18 na lamang, at pagkatapos muli ay naging 6, at isa doon ay si Ham. Simula noong July 1959, ang 2 taong gulang na si Ham ay sinanay sa ilalim ng neuroscientist na si Joseph V. Grady sa Holloman Air Force Base Aeromedical Field Laboratory, upang gumawa ng mga simple at nakatakdang gawain bilang tugon sa mga dekuryenteng ilaw at tunog. Sa panahon ng kanyang pagsasanay bago ang paglipad, si Ham ay tinuruan na itulak ang isang tingga sa loob ng 5 segundo pag makakita ng kumikislap na asul na liwanag. Ang kabigwang gawin ito ay nagresulta sa paglapat ng isang light electric shock sa talampakan ng kanyang mga paa. Si Ham ay sinanay sa loob ng 219 hours o loob ng 15 months. Habang si Ham ang unang dakilang unggoy, hindi siya ang unang hayop na pumunta sa kalawakan, dahil marami pang ibang uri ng mga hayop ang lumipad sa kalawakan bago siya. Gayunpaman, wala sa iba pang mga hayop na ito ang makapagbibigay ng makabuluhang pananaw na maibibigay ni Ham. Isa sa mga dahilan kung bakit napili ang isang chimpanzee para sa misyong ito ay dahil sa marami silang pagkakatulad sa mga tao. Ang ilan sa kanilang pagkakatulad ay ang paglalagay ng organ sa loob ng katawan, at pagkakaroon ng oras ng pagtugon sa isang stimulus na halos kapareho ng sa tao, mas mabagal lang ng ilang decisecond. Noong January 31, 1961, si Ham ay nasecure sa isang Project Mercury mission na itinalagang MR2 at inilunsad mula sa Cape Canaveral, Florida, sa isang suborbital flight. Si Ham ay kulang 4 years old nang siya ay pinadala sa kalawakan. Ang isang bilang ng mga physiological sensor ay ginamit upang subaybayan ang mga mahahalagang palatandaan, tulad ng electrocardiogram, respiration, at temperatura ng katawan ni Ham. Ang mga physiological sensor ay inilagay kay Ham. Ang capsule ni Ham ay mabilis na bumulusok sa karagatang Atlantiko at na-recover ng USS Donner noong araw na iyon. Ang pagsusuri pagkatapos ng paglipad ay natagpuan ng isang maliit na abrasion sa tulay ng ilong ni Ham, na-dehydrate din siya at nawala ng 5.37% na body weight. Ang kanyang flight ay may habang 16 minutes at 39 seconds. Magiging agitated siya kapag nilapitan siya ng press at magpanik kapag sinubukan siyang ilagay ng handler niya sa isang capsule para sa mga litrato. Si Ham ay nagretiro mula sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, noong 1963. Noong April 5, 1963, inilipat si Ham sa National Zoo sa Washington, kung saan siya nanirahan ng 17 years, bago isinali sa isang maliit na grupo ng mga chimp sa North Carolina Zoo, noong September 25, 1980. Noong January 19, 1983, sa edad na 25, namatay si Ham. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang katawan ni Ham ay ibinigay sa Armed Forces Institute of Pathology para sa necropsy. Kasunod ng necropsy, ang plano ay ipataxidermid siya at maipakita sa Smithsonian Institution, upang pamarisan ng Soviet sa pangunguna sa mga aso sa kalawakan na sina Belka at Strelka. Ang mga buto ni Ham ay nasa koleksyon ng National Museum of Health and Medicine, Silver Spring, Maryland. At ang iba pang labi ni Ham ay inilibing sa International Space Hall of Fame sa Alamogordo, New Mexico. Si Colonel John Stapp ang nagbigay ng eulogy sa serbisyong pang-alaala. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pindutin nyo na ang subscribe button, at like, share at bell button na din para sa ating mga susunod pang upload. Maraming salamat po. Mabuhay Pilipinas!